Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay itong dalawang ito, yung fake news peddler ng SMNI News kasama laban kasama ang bayan. Kasi meron pong nagdemanda sa kanila at the same time muang suspendido po ang kanilang show. So bago ang lahat, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, sa lahat ng nagpa-follow, nagsusubscribe, nagla-like at nagsishare ng ating videos. May God bless you all. So ito po, panibagong aberya na naman to, no? Sa itong mga fake news peddler na ito. Malamang, baka magpipetisyon ulit yung mga 146 na mga PMAers alumni na siyang mga appointee, no? O may tie-up kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ninyo. No, baka magbabanta naman sila ngayon kay Teddy Casino. Kasi si Teddy Casino ay dinimanda itong dalawa na ito. Ito po sa balita ng GMA News Online. Bayans Casino sus Badoy Celis for 2 million over red tagging. O yan. O, kayo dyan, si Romeo Poquis, ano gagawin nyo dito? Ha? Magmamanifesto rin po ba kayo para sa, saan ba to? Anong korte ba ito? Sa Makati Regional Trial Court? Di po ba? O gagawin nyo ba yung ginawa ninyo tulad ng ginawa ninyo sa Kongreso na meron kayong manifesto? Ikaw, Romeo Poquis, meron ka pang mga pagpuno na ang salo? O di ba, ang pinatutungkulan dito si Badoy and Celis. O, hello Poquis! Bagong alyansang Makabayan Chairperson Teddy Casino on Monday sued SMNI host Loren Badoy and Jeffrey K.S. Eric Celis for 2 million. Ha? 2 million for allegedly red tagging him daw po. Ano ba yung red tag na sinasabi? Alam ko pong red tag, yung sale na yung item 75 to 80% off. So ibig sabihin, cheap ba si Casino? Hindi po siya cheap No, kasi ang mahal ng singil niya, 2 million. O, ito po yung breakdown, no? In a 36-page complaint, Casino asked a Makati court to order the SMNI host to pay him, ha? Talaga naman. Ano bang intention mo? Talagang makulong itong dalawa? O makakuda ka ng 2 million? Tatanong lang, ha? 1.1 million in moral damages. 500,000 in exemplary damages. 500 in nominal damages, that's 2.1 million already. And 100,000 in attorney's fees and the cost of the suit. Oh, grabe naman ito. Ay, hindi pala. Ito na yata yung total, no? 1.1 and the cost of the suit, so amounting to 2 million. He also asked the court to order Badoy and Celis to cease and desist from maligning and red tagging him. From the first episode, defendants have baselessly, willful, repeatedly, and publicly malign and red tag the plaintiff. In complete and utter disregard of the standards of human relations provided in the Civil Code. Defendants also deliberately failed and refused to act with justice, give plaintiff his due, and dealt with him in utmost bad faith. Needless to state, these acts of the defendants caused immense injury and damage to the plaintiff. Ay, ang drama pala nito. Ang drama pala nitong ano na to. Ang drama na itong si ano pangalan nito? Si Casino. Madrama ka pala, dudo. Grabe ano. So, sinisingil niya po. O, ang tanong dito, ano ba yung kaso nito? Criminal or civil case? Ayan. Pag civil case, malamang penalty to. Pero pag may criminal case, malamang may pagkakakulong. Di po ba? Ito pa sabi niya, defendants have violated their duty to speak with the bounds of law and good faith, uttering statement that falsely, unjustly, and maliciously destroy the good name and reputation of the plaintiff. Kayo ba, mga kababae? Ito, tanong lang ha. Ano ang good name at reputation nung plaintiff? Tanong lang. For this reason, they must be held to account for the damages they have so severely caused on the plaintiff. 2 million daw, Badoy Celis.
Mga fake news peddler. Kaya po ito si Casino may lakas ng loob magdemanda kasi nga, siyempre, sinasabi nating fake news peddler yung dalawa. Baka ngayong katigan na siya ng korte na nare-red tag siya. Casino also alleged that Badoy and Celis made no real effort to verify facts or to present proof. Ay, bala kayo dyan. Good luck sa kaso mo at good luck dito sa dalawang fake news peddler, ha? Good luck sa inyo. Okay? Ngayon, mga kababayan, punta naman tayo dito sa MTCRB. Kasi po, ayan, no? Courtesy, kanino man to galing sa kanilang FB page. Ito, may lumabas po na desisyon ang MTRCB. Kung maalala nyo, meron pong representante ang MTRCB doon sa hearing nila sa legislative franchise. Yung the last hearing, ha, yung may letter pa si Celis na kung maaari, palayain siya dahil ang nanay niya may sakit. Hindi naman niya sinabing siya ang mag-aalaga nung nanay niyang may sakit. Ginamit pa yung nanay niya na may sakit. Ngayon, nung naawa yung mga ilang lawmakers, abay, iba na ang tono niya. Hindi na tungkol doon sa nanay niya. Hindi na tungkol doon sa sulat niya. Kundi sabi niya, nagmamalaki pa siya. O ngayon, eto na naman. Yung kanina, may nagdemanda. Ha? Ngayon, MTRCB. Mamaya to, BIR na kalaban itong mga to. I-audit na sila eh. MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board. Ito po. MTRCB case number 202-31129-CO-176. Ito po. In the matter of the alleged violation of Section 3C of Presidential Decree number 1986 and its implementing rules and regulations for the alleged airing of the unverified information regarding the spending of 1.8 billion worth of travel funds by the House Speaker Romualdez in the television program Laban Kasama ang Bayan, Suara Sug Media Corporation, doing business and broadcasting under the name of Sunshine Media Network. Yan po yung nasa address nila. Ito ang sabi. Ito re-read out lang natin, ha. The board has the power to approve or disapprove exhibit, blah blah blah. Yan. Mukhang pinasususpend po sila. Doon na tayo sa dulo. Dito tayo sa dulo, mga kababayan. Huwag na nating basahin lahat yan. Ito po. Itong wherefore nila. Wherefore, as an interim measure pursuant to the powers vested in the board under Section 3D of PD number 1986 and Section 3 Chapter 3 of the 2004 IRR, the television program Laban Kasama ang Bayan and over Sunshine Media Network International is hereby placed under preventive suspension for a period of 14 calendar days, effective immediately upon receipt of this order pending determination of the case. Respondent is hereby ordered to notify the board of the date of receipt of this order within 5 days from receipt. Sino pong mga pumirma? Honorable Cesar Pareja and Honorable Pablo P. Reyes Deport. Ayan po, preventive suspension for 14 days. So, ang sabi po dyan ng mga maka Duterte, no, mga maka Sunshine, punta nyo lang po kanilang mga social media pages na ano daw po nangyari sa demokrasya ng bansa. Sinisisi na naman nila sa administrasyong ito. Iniisip nila na meron daw pong basbas, merong kinalaman ang ating presidente o si Martin. Ayan na naman. 'Di ba? Ibig sabihin, meron kayong pruweba na may kinalaman dyan si Martin o si PBBM. Inudyukan nila ang MTRCB na isuspend ang Laban Kasama ang Bayan. No? Tingnan nyo na lang po. No? Sasabihin pa ang kakapal daw ng muka ni PBBM at Martin na mga pikon. Kaya nila gustong ipasara ang SMNI, no? At pabagsakin ang SMNI. Hindi po. Ilabas nyo po ang pruweba na may kinalaman itong dalawang taong ito sa pagsususpend ng MTRCB sa kasama, Laban Kasama ang Bayan. Di po ba?
Ayan na naman po ang naratiba nila. Another vicious narrative. No? Sinasabi nila, ano nangyari sa bansa natin? Ano nangyari? Wala. Dapat managot ang may sala. Nagkasala yung dalawa fake news peddler At base na rin siguro sa pagsisiyasat, no, sa pag-iimbestiga ng MTRCB board, napag-alaman nila na walang basis yung sinasabi ni Mamang Kalbo na Celis. Preventive suspension. Di ba? Para maturuan sila ng leksyon, magtanda sila. Paano pag hindi gagawin ng MTCRB yan? Nasaan ang spirit of fairness? Di ba? Yung ibang istasyon niya, nasuspend Yung mga show nila, o yung It's Showtime, sinuspend. Di ba? O kayo, makailang beses na kayo nagbigay ng fake news. Kala nyo, kayo ang hari dyan. No? Kala nyo, porket na sa inyo ang appointed son of God, kayo na ang anak-anak niya? Nek-nek ninyo. Maganda sana, no, para maniwala kami, suportahan namin kayo, ilabas nyo ebidensya. Eto na naman yan mga kababayan, may magsasabi na dyan. Ano na ang nangyari sa bansang ito? Di ba? Sino dyan yan, makikita nyo yan. Yan, sabi dito, our anti-CPP program SMNI labang kasamang bayan has been given a 2-week suspension, blah, blah, blah. What is happening to our country? Diktadorya na daw ba? Tanga. Di sana kung diktadorya, dinampot ka na. Di ba? Tanga-tanga, puta. Yun lang. MTRCB. Nilagay mo na sa diktadorya ang pamumuno ng bansa. Gago. Bobo. Tingnan nyo na lang kung sino yan. Yan yung babaeng yan. Sino ba yan? Pakaboba naman. Tanga-tanga diktadorya na ba? Nagtatanong ka ba? O naglalagay ka ng naratiba? Basahin mo bakit sila na preventive suspension. Hindi yung nagre-react ka na lang dyan, nagpapadala ka sa emosyon mo. 14 days lang, hindi naman talaga totally sinara. Bobo. Diktador na daw ba? Kayo kanudol kayo kadler kayo ng fake news. So ibig sabihin kayo, mga naniniwala sa fake news, o di malamang baka kayo din nagbibigay ng fake news tulad na sinasabi mo. Maski na pagtatanong, diktadorya na ba? Ikaw, sa palagay mo, Ikaw na nagsulat niyan, ito. Ano sa palagay mo? Diktadorya na ba? Sino diktador? Si Kiboloy? Sino diktador? Si Digong ninyo? O si Tamilmil? Yun lang yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.